Nasa ating linya ngayon si Ginoong Winston Casio, ang spokesperson po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission tungkol sa pinakabago po nilang aksyon sa mga pogo na ito. Diyan po naman this time sa Pampanga. Angel? Good morning po sa inyo, Sir Winston. Magandang umaga po ulit. Opo, maraming pong salamat sa pagsama po ulit sa amin ngayong araw. Hingi lang po kami ng update dito po sa mga iba pang detalye tungkol nga po dito sa inyong pag-grade dito sa Pogo sa Porac, Pampanga. Opo ma'am. Opo. Meron ho tayong bagong napasok. Technically hindi pa natin napapasok kasi hindi pa namin po pinapasok yung premises ng naturang Pogo. Meron ho tayong na-rescue na 157 foreign nationals at saka 36 na mga Filipino nationals po. Ngayon po, doon sa 157, actually 158 na. Kasi kaninang madaling araw, mga 12:30 na madaling araw, biglang kumakampag yung loob ng compound. Tapos, nung tiningnan ng mga nagbabantay doon sa outside perimeter ng mga Special Action Force, merong isang 27 anyos na Chinese national, lalaki, may daladalang bunk bed, no? Yung isang bahagi ng cam, dala-dala niya at nakaposas po siya doon at punong-puno po siya ng pasak, no? So, kanina madaling araw po lamang yan. So, from 157, 158 na po yung ating na-rescue na foreign nationals. Tatlo po dito ay confirmed na mga Chinese nationals na kidnap victims. Kung hindi po ninyo alam pa po, itong ating... hello? Yes, go ahead po, sir. Itong ating pinasok na... itong ating raid na Pogo, Lucky South 99, kung tawagin po ito ng mga in-check ay Park 3. Parke 3. Ito po yung pinaka-notorious na kidnap area at saka murder area dyan po sa Region 3. Sir, ang sabi niyo po, hindi niyo pa po napasok yung buong compound. Kailan po natin balak po, kumbaga, makita po? Bakit hindi mapasok, Sir Winston? Nag-issue po ang judge ng search warrant noong June 4, kung hindi ako nagkakamali. Tapos nung June 4, yung in-issue po niyang warrant ay may kulang po. Hindi niya na-indicate doon yung mga items to be seized. Ano yung mga bagay-bagay na pwede nating tangayin doon sa lugar. Dahil sa kakulangan, infirmity ng search warrant, hindi po nag-alangan po muna kami pumasok sapagkat wala pong silbi na pumasok kami doon tapos wala naman kami madadalang mga ebidensya. So ang ginawa na lang po namin was nanawagan kami kung may mga tao doon sa loob na magsilabasan. Ngayon, unfortunately po, kaya inaalam pa rin po namin, kami nag-iimbestiga, mga alas 10:30 pa lamang pala nung June 4, nag-click na kami ay mag-ooperate sa puguhan na yan. Kaya yun yung mga kumalat na mga videos na maraming nagtatakbuhan na mga foreign nationals. Kasi nga, nalik na yung aming operation. Kabayan Ted, kung hindi ako nagkakamali, hindi bababa ng 1,000 foreign nationals dapat ang inabutan namin doon. Kaya lang, gawa ng leak na aming hinihinala, less than 200 na lang yung na-rescue natin na foreign nationals dyan. Okay, sige. So dahil doon sa defect ng search warrant, kaya po kayo hindi nakapasok ng lubusan. Okay. Opo. So go ahead. tama po yun, kabayan. So nung June 5, pina-correct po namin. Pero kami po ay lubhang nalungkot na sa halip na i-correct lamang po ng judge yung pagkakamali doon sa unang search warrant na na-issue. Nung pangalawa po ay tuluyan niya nang dininay yung search warrant. Kaya hindi na ho kami pumasok at ngayon kami nag-a-apply ng panibagong search warrant. Nako ha. Sandali lang. Bakit po na-deny ni judge yung yung inyong application po for the rectified search warrant? To be honest, I am a non-lawyer, no? Ako'y lubhang nabahala rin sapagkat all the while I thought perfunctory na lamang yung gagawin kasi rectification na lamang, incorporate, lalagay mo na lamang doon yung kung ano mang kakulangan doon sa initial warrant na in-approve niya. Take note to, kabayan, approved yung warrant, no? May kulang lang. So pinaparectify lang para ilagay ko na yung mga items to be seized. Okay. Pero nung pangalawa, kaya daw niya, apparently she said,
ayon sa kanyang denial order, she opted to deny the application of warrant in as much as wala na raw aabutan ng mga foreign nationals doon sapagkat nakita daw niya di umano na nagsipagtakasan na may fleeing of masses of people. Yun ang parang term na ginamit niya sa kanyang order to deny the search warrant. So para sa amin that is all, as far as we are concerned, wala siyang personal knowledge doon sa pagtakas ng mga taong iyon sapagkat di umano nakita lamang ay yung mga nasa social media, di ho ba? Opo. So wala siyang personal knowledge sa alleged na pagtakas ng mga tao. At kami nga ay nalulungkot lalo ngayon kasi itong pagkataas ng isa ngayon, yung nakalabas. Bukbuk sarado po, kulang na lang mamatay sa dami ng pasa. Ito yung indikasyon na marami pa po tao doon sa loob. So Okay, we have to sige. get inside the compound to rescue pa kung may mga nakatali pa doon o may mga patay na katawan na doon. Sige, so sa ngayon po, ano ang actual situation on the ground? Ang mga tauhan po ninyo hindi pa rin makapasok sa loob? Yes sir, what we did is pinaikutan po natin yung perimeter while applying for the new warrant. Pinaikutan po natin yung perimeter at saka binabantayan ng Special Action Force. Baka nga po may mga lumabas pa po doon na mga tao at kung ano pa man. At kami din po ay nag-aantay. Baka naman may pakilalang may-ari, manager na ang compound na yan para ma-serve na matanong din po namin sila kung bakit may mga bukbuk sarado na mga tao na galing doon sa loob. Kasi 3 na po ito Tapos 7 Pilipino din ang nakalabas kahapon. Opo. So, ngayon ho, naghihintay kayo ng bagong warrant doon pa rin sa the same judge or you applied in a different sala? We applied with a different judge, kabayan. Opo. Obviously, we would not be able to get a favorable ruling on our application for a search warrant with the same judge. Okay. Anong sabi ng legal ninyo diyan sa sa PAOCC na hindi ba dahil sa may mga lumabas na nakita ho ninyo na bugbog sarado kanyo ng mga na tao is a legal legal reason para kayo pumasok doon to rescue people? Yes, in fact, that was the argument that was raised by our legal officer. Oo. Di ba? Kasi may nakita kang lumalabas doon tapos yung nakausap ninyo na ano ang nationality itong nakatakas na may kasamang teheras kanyo na nakaposas? Yes, sir. Filipino po yun, kabayan. Sorry. Chinese national po, 27 years old. Siya po ay kinidnap diyan sa Pasay, tinutukan ng patalim, isinakay sa sasakyan ng 3 Chinese nationals. Okay, so yun nga po, ikan po natin before the honorable judge that all the more that since people are fleeing from the area and we were able to actually rescue. Kasi yung 157 na rescue na po namin yan sa labas, hindi nila alam anong gagawin namin. Tapos nung nagpakilala po kami mga otoridad, bigla po nagsisigaw yung ilan na kidnap victims nga po sila. Sige. No? So all the more na may sense of urgency sana na nilabas niya yung warrant para nakapasok ulit kami at para makapasok kami finally para makapag-rescue kami. Sige. Itong pogo na ito, meron siyang PAGCOR license at business permit? No, sir. With regards to PAGCOR license, wala po. Ito po ay kansilado at saka nakakuha kami ng certification mula sa PAGCOR na wala ho talaga itong lisensya. Na-raid na ito dati, kabayan, September 2022. 43 Chinese nationals reported that they were kidnapped and brought to the same, Park 3. So, ang inaalam namin ngayon ay kung may business permit na inisyu yung PORAC LGU. Yes po ngayon, yung aming game plan to be able to check kung may business permit po ang LGU rito. Pero sabi ka mo sabi po kasi dito, Sir Winston, sabi po ng Inquirer, may nakita po silang listahan mula sa PAGCOR as of August 8, 2023. Ito yung updated list nila ng mga POGOs. At kasama nga daw po dito yung Lucky South 99. As of August 2023, meron pa po silang lisensya. Pero as of the reapplication, kasi ano po lang po yan, initial license pa lang po. Noong nire-evaluate sila, gawa ng adverse reports, no? Nagkaroon ng mga adverse reports yung Lucky South 99 na yan, na-rescind po, nabawi, na-reverse yung una nilang application, yung una nilang
permit, so to speak, from PAGCOR. Kaya nakakuha kami ng negative certification na wala na nga silang permiso to operate as an internet gaming license operation. Okay, kung yan po'y malawak na malawak, wala pa siyang wala siyang permiso from the LGU kasi paano makapag-operate ang ganyang... Yun po yung alamin natin, Kabayan Ted, Manong Ted, alamin po natin yan. Kasi nga, this is taking like a sore thumb. Katulad po ito noong dyan sa Bamban Tarlac na hindi pwedeng hindi mapansin ng Business Processing Licensing Office ng LGU. Kaya nga, opo. Sige, so habang kayo naandyan sa pinaliligiran yan, nasaan ang PORAC Police? Nandyan po naman sila. Kasama po natin sila noong nag-rescue tayo ng maraming mga foreign nationals. They were with us pagdating po namin noong 6 ng gabi, noong June 4. Sinamahan po tayo ng PORAC Municipal Police Station. Okay, and then meron ho bang reaction dyan si Governor? Wala ho kaming natanggap pa pong mga tawag at kung ano pa man magmula sa mga LGU. Pero yun nga po, ang aming game plan ngayon, our next course of action, is to be able to check if this has been granted a business permit by the PORAC LGU. Okay. Nasaan ngayon yung mga inyong nasaklolohan na rescue, Kabayan? Yung 157 foreign nationals, Manong Ted, ganito. Since 158, since meron na tayong 3 identified kidnap victims, the 3 have underwent medical examination. Una po yun. Pangalawa, pag mag-undergo ng medical examination, ay in-interview na po sila ng mga workers natin. Then finally, sila po ay ini-interview na ng ating CIDG Anti-Organized Crime Unit. At yung natitira naman po na 155 ay winelfare check kagabi ng ating mga taga-DSWD. Then ngayong umaga, ibabiometrics po sila nitong ating Bureau of Immigration to check if all of them are staying legally in the Philippines. Okay, sige. So sa ngayon po, walang nakakalabas at nakakapasok sa compound? Walang nakakapasok. Nakakalabas meron. Yung mga lumalabas na mga nakakulong doon, na mga na tumatakas, so to speak. Kailan ang huling may nakatakas? Anong oras? Kaninang 12:30 na madaling araw. Okay. Wala nang sumunod? Wala pa po. So, bali 8 po yan. 7 kahapon ng hapon at 1 kanina madaling araw. Sige. And then, as we speak now, yung bang search warrant ay pinoproseso na? Yes, sir. Opo. Papunta po sa Central Luzon. Hindi ko na lang po muna sasabihin kung sa Central Luzon yung ating application. But it is quite obvious that we will not apply for a warrant in Angeles City na may cover nitong PORAC because of the sensitivity of the matter. We will apply for a warrant in a different disinterested court. So it follows na ang mga tauhan ninyo wala pang tulog. Sir, almost 3 weeks na hong nagsasalitan kami kung sino ang matutulog at kung sino hindi matutulog. Ako personally, in the last 4 days po, 2 oras pa lang po ang tulog ko. Kape na lang ang nagpapagising sa amin ng mga direktor namin. Okay. So sa ngayon, sir, wala pang identification kung sino talaga ang may-ari niyan. At gaano yung kalawak? Can you describe to us yung pati yung mga building niya? Napakalawak ho nung niliparan ho namin ng mga drones. Parang 10 hectares, sobra po eh. Kasi ito pong Grand Palacio Royal, kung saan pasok itong compound na ito ng Lucky South 99. Kung hindi ako nagkakamali, bahagi po ito nung dating golf course ng Grand Palacio Royal dyan sa may PORAC. No, so, yung buong compound na yan ng Grand Palacio is more than 100 hectares. No, yung buong compound na yan. Ayon sa aming unang mga nakuhang impormasyon, yung dating golf course was about 30 hectares of the entire 100. And then this particular Pogo, illegal Pogo ang tawag natin dyan, scam farm na tinatawag. Parang nasa 10 point something hectares. Malawak po siya, 3 phases siya, phase 1, 2, and 3. Then may mga villa po siya sa katabi, yun yung phase 4. So malawak. Kung liliparan ninyo ng drone, nung nakita ko, mas malawak pa sa Bamban. Ito yung dating golf course na hindi na nag-operate.
Yes, Oo, yes, tapos Manong Ted. dati yan, may mga parang hotel dyan para doon sa mga Koreanong bisita nito na kinonvert into Pogo. Yes, Manong Ted. Tama po, tama po. Okay, sige. So, may tanong ko pa, Angela? Tatanong ko lang po kung may posibilidad po na may ugnayan ito pong Pogo na ito sa Pogo sa Bamban. That is a very interesting question. Kaya nga lang tinanong ni Manong Ted kanina kung na-identify na namin. Yes po, na-identify na po natin kung sino yung mga ulo sa likod ng pogong ito. At kung ang tanong ay may kaugnayan, malalaman po natin sa susunod na mga araw pagkatapos ng aming formal investigation. Okay. Pang-ilan po ito doon sa 400 na meron pong na Pogo operators? Agoy, kabayan, this is only the number 4 out of 402. Pang-4 pa lang. So, yun, yung sa Cavite, may mga hindi maiwasan tanong dito. Doon yung sa Cavite na malawak Malaki na daw. Pogo. Yun ba'y na-check nyo na kung everything is above board? Yung nababanggit sa social media na pogo dyan sa isla ng malapit sa Kawit, dyan sa Cavite, kami po ay kumakalap na rin po ng mga informasyon kung mayroong pong mga illegal na mga nangyayari dyan sa loob. You have to understand na ang ating pong mga operation ay generally human intelligence driven. Human Okay. po. Opo. Then paminsan-minsan we also fly over the area. Pero as far as that particular island is concerned, mayroon kami maglipad ng drone dyan. Sa sobrang laki niya. But we're waiting for the assessment of our intelligence teams kung meron po bang illegal sa loob ng area na yan o wala. At kung meron ho, wag ho kayong asahan ho ninyo na hindi naman ho titigil ang kasalukuyang gobyerno, lalo yung komisyon, the Presidential Anti-Organized Crime Commission under the chairmanship of B.S. Bersamin, sapagkat maliwanag din po ang directive sa kanya ng Pangulo. Zero tolerance po tayo sa mga scam farms na mga tinatawag. Okay, sige. So kami aantabay po sa magiging balita within the day. Damong salamat, Mano, ha? Thank you. Madam, mga salamat, Kabayan Ted. Opo, thank you. Si Ginoong Winston Casio, ang spokesperson po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.